Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ, Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Sa inyong nag-iisang tandem ngayong araw ng Biyernes, 23 sa buwan ng Febrero 2024. Tandem! October deadline ng Senado para sa Economic Chacha iginiit. Tandem! Paano ka lang 100 pisong dagdag sahod posibleng magresulta sa paglobo ng mga o bilang ng mga walang trabaho? Tandem! DOH handa na laban sa banta ng Disease X. Tandem! DOJ naglabas ng 2 alert list order laban kay dating Congressman Teves. Tandem! COMELEC nagdeklara na ng nanalong bidder para sa 2025 midterm elections. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, ekonomiya ng Pilipinas lalago ayon sa Moody Analytics forecast. Tandem! Balita sa ibayong dagat, bunsod ng pagbabago ng klima, Chile namimiligro sa panibagong wildfire. Tandem! Sa balitang showbiz, Mariel Padilla may pagluta drip session? Aba, saan naman? Sa Senate office lang naman ng kanyang asawa. Tandem! At sa balitang sports, ang tabayanan ng ikalawang bahagi ng interview ni Anthony Suntay. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, John Ibanez. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni David Oro. Tandem! Sa oras na 6:30 minuto na makalipas sa ika-6 ng umaga, narito na ang detalye ng mga nagbabagang balita. Tandem! Nananatiling sa Oktubre ang target na deadline ng Senado upang tapusin ang pagdinig sa resolution of both houses number 6 na isinusulong ang economic charter change. Ito naman ang binigyang diin ni Senator Sani Angara, chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments, sa kabila ng plano ng Kamara na 3 beses magsagawa ng pagdinig sa Chacha at tapusin ng mabilis ang deliberasyon sa nabanggit na panukala. Paliwanag ni Senator Angara, nakasaad sa saligang batas na may 60 hanggang 70 araw para isagawa ang plebisito para sa binabago sa saligang batas matapos itong i-endorso. Dagdag pa ng senador, makatitipid sa gastos kung isasabay ang plebisito sa 2025 midterm elections. Tandem! Samantala, suportado ng Bangsamoro Parliament ang isinusulong na charter change. Ito'y matapos magpasa ang 80 miyembro ng Parliament ng 5 pahinang resolusyon na pumapabor sa Chacha na inaprubahan ng Bangsamoro Transition Authority. Pangunahing may akda ng nabanggit na resolusyon si BARMA Chief Minister Ahod Ibrahim.
Parliament Speaker Ali Pangalian Balindong at Regional Education Minister Mohaker Iqbal. Para naman kay Parliament Member Kadil Sinulinding Jr., importanteng ilagay sa panibagong saligang batas ang obligasyon ng Moro community at national government na magtulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tandem! Naniniwala naman ang Makabayan Bloc na paraan lamang ang paghahain ng Resolution of Both House number 7 ng ilang kongresista para ma-pressure ang Senado. Giit ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, tila minamadali ng Kamara ang pag-amyenda sa saligang batas dahil maraming hakbang na ginagawa para maisulong ito. Dagdag pa ni Congresswoman Brosas, inihain ang RBH number 7 para mapilitan ang Senado na talakayin ng RBH number 6. Ikinabahala rin ng kongresista ang bangayan ng Senado at Kamara dahil nakakalimutan na nito ang mandato sa bayan. Binigyan din ni Congresswoman Brosas na hindi papaboran ng Senado ang forma ng pagboto ng RBH number 7 dahil hindi malinaw dito kung magkahiwalay o magkasamang boboto ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Tandem! Muli namang pinalagaan ng Simbahang Katoliko ang sinusulong na charter change. Ayon kay Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, Caritas PH President ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, masyadong mapanganib kung bubuksan ang saligang batas sa pagbabago. Dagdag pa ni Bishop Bagaforo, walang katiyakan na limitado lamang sa probisyong pang-ekonomiya ang gagalawin sa 1987 Constitution. Ikinabahala rin ng obispo ang pagbubukas ng saligang batas sa pagmamay-ari ng mga dayuhan dahil maaari itong magamit ng mayayamang bansa para makontrol ang mga lupain sa Pilipinas. Tandem! Nagkilos protesta naman ang iba't ibang grupo sa Plaza Roma o ang tapat ng Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila bilang pagtutol sa isinusulong na charter change. Aabot sa 300 mga miyembro ng iba't ibang grupo at kapanalig ng Simbahang Katolika ang nakiisa sa nabanggit na pagtitipon. Giit ng mga grupo, hindi nararapat at napapanahon ng pagpapalit ng saligang batas at dapat anilang tutukan ang mga problema ng bayan, kabilang ang taas sahod, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, karapatan at reforma sa lupa. Nanawagan din ang mga grupo sa Commission on Elections na wag nang isailalim sa validation o kumpirmahin ang mga lagdang isinumite sa poll body sa People's Initiative. Tandem! Samantala sa ibang balita, nagbabala ang National Economic and Development Authority na makakaapekto ng negatibo sa inflation ang panukalang 100 peso legislated wage hike. Ayon kay NEDA Director General Arsenio Balisacan, makakaapekto rin ito sa ekonomiya at tataas ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Dagdag pa ni Director General Balisacan, makakabawas ng 0.1 hanggang 0.5% sa gross domestic product ang aumento sa sahod, depende kung paano pa raw ito ipatutupad. Babala pa ng opisyal, mapapataas nito ng 0.2% hanggang 0.7% ang unemployment rate na katumbas ng 100,000 hanggang 300 at 40,000 katao na karagdagang walang trabaho. Tandem! Nanindigan naman si Senator Sherwin Gatchalian na hindi basta-basta malulugi ang mga negosyo sa panukalang aumento sa arawang minimum na sahod ng mga manggagawa. Matatandang pumasa sa ikatlo tuling pagbasa ng Senado ang 100 peso legislated wage hike. Gayunman, pinalagan ito ng ilang grupo tulad ng Employers Confederation of the Philippines sa dahilang tatamaan nito ang small, medium and micro enterprises bukod pa sa posibilidad na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Una na ring sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nasa 8 milyong manggagawa ang makikinabang sa pagtataas ng minimum na pasahod. Sa kabila nito, posible anyang magkaroon naman ng wage distortion kung sakaling tuluyan ng maisa sa batas ang nasabing panukala.
Tandem. Sa kaugnay pa ring balita, iginiit ni Private Sector Advisory Council Head for Jobs at Go Negosyo founder Joey Concepcion na hindi kakayanin ng mga negosyante na ibigay ng isang bagsakan ang panukalang 100 peso legislated wage increase. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Concepcion na kahit ang mga nakalipas na administrasyon ay unti-unti ang pagbibigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa. If we do a one-time wage increase of 100 pesos, talagang maraming magtatamaan na negosyante dyan, no? Especially yung mga micro, small at medium enterprises. At if you go back at history, during the time of GMA, she did about 9 increases, which totaled 154 pesos. Si Aquino naman gave about 6 increases totaling 87 pesos. So you can see all the previous leaders, including President Duterte, also what he did was 3 increases, a total of 79 pesos over 3 times. No? So it's very clear that hindi kaya ng isang negosyante na masyadong ang bigla ng pagtaas ng wage increase. Binigyan din pa ni Concepcion na hindi siya kontra sa panukalang wage hike, bagamat kung maaarian niya ibigay na lamang ng paunti-unti ito upang hindi naman din mahirapan ang mga negosyante, lalo na ang mga mayroong maliliit na negosyo. Congress, that maybe they do it over a period of 5 times, 6 times, where it is not too heavy, So even NEDA is worried about all of this, So what is important is the economy continues to grow. So I'm not against wage increase. No, I want to make that clear. I'm saying that let's do it on a staggered basis. Yan po naman ang tinig ni Private Sector Advisory Council Head for Jobs at Go Negosyo founder Joey Concepcion sa panayam ng DWIZ. Tandem. Tiniyak ng PhilHealth na hindi sarado ang kanilang pintuan para sa mga mungkahing suspindihin muna ang pagtataas sa premium o premium payments ng mga minimum wage earner. Ito'y makaraang isulong ng isang mambabata sa Kamara ang suspensyon nito. Sinabi ni PhilHealth spokesman Ray Balenya na kung sila ang tatanungin, maganda pa nga itong panukala. Anya, hindi naman nila tututulan ang mahakbang para mapagaan ang buhay ng bawat Pilipino. Tandem. Samantala, sinagot na ni Senador Amy Marcos ang akusasyong nawala ng ayuda ang 4.3 milyong beneficiary ng 4Ps dahil sa nirealign niyang budget. Ayon kay Senador Marcos, inamin mismo ng DSWD sa budget hearing noong Setyembre na 45% lang ng budget ng 4Ps ang nagamit o 3 buwan na lang ang natitira para ito ay gastusin. Para maagapan na hindi ito maibalik sa National Treasury, inirekomenda ng Presidential Sister na i-realign o ilipat ang balancing 8 billion pesos sa ibang programa ng DSWD na kaagad maipapatupad. Pinaliwanag ni Super Ate na hinati-hati ang pondo sa Supplemental Feeding Program, Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, Quick Response Fund for Disasters at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. So usapin naman ng 5 bilyong pisong tapyas sa AICS, sinabi ni Senador Marcos na rekomenda niya itong ipasok sa Senate version pero inalis ng umakyat na sa BICAM dahil sa kawalan ng fiscal space matapos ang pandemya. Iginit ang mambabatas na dapat mapanatili ang budget ng DSWD dahil mahihirap ang mawawalan kung hindi maisasalbang bilyones anyang balanse para sa 4Ps noon. Tandem. Matapos namang aminin ni Senator Amy Marcos na inilipat ang 13 billion pesos na alokasyon para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program noong nakaraang taon, humingi ng paliwanag ang isa sa mga leader ng Kamara sa Senador kung bakit nito nagawang alisan ng ayuda ang halos 900,000 pamilya o 4.3 milyong Pilipino. Ayon kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative
David Suarez. Dapat ding sabihin ni Senator Marcos kung ginawa rin niya ito sa mga nauna pang taon. Ang mas malawak anyang tanong ay ilang milyong Pilipino at ilang household ang dapat naapektuhan dahil nailipat ang pera at tila hindi lang noong 2023 ito nangyari. Sa isang pahayag, inamin ng presidential sister na inirekomenda nitong ilipat ang 8 billion pesos na pondo para sa 4P sa ibang programa ng DSWD tulad ng supplemental feeding, Kalahi CIDSS, Quick Response Fund for Disasters at AICS ng talakay ng panukalang 2023 National Budget noong 2022. Ipinunto naman ni Congressman Suarez na ang 4Ps program ay hindi basta-bastang proyekto ng pamahalaan dahil ito'y mayroong batayang batas. Ito ang Republic Act number 11310 o ang 4Ps Act. Tandem! Samantala, nagpaabot ng tulong ang PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga biktima ng pagbagsak ng ikalawang palapag ng Parokya de San Pedro Apostol sa San Jose del Monte sa lalawigan ng Bulacan. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, sasagutin ng ahensya ang medical bill ng 6 na biktima na malubhang nasugatan at nanatiling nakakonfine sa iba't ibang ospital. Sa pamamagitan naman ito anya ng Medical Assistance Program sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Una nang binisita ni na General Manager Robles, Executive Assistant Arnold Ariola at San Jose del Monte, Bulacan Mayor Arthur Robes ang mga pasyenteng nakakonfine sa iba't ibang ospital. Maliban dito, maghahatid din ng tulong ang PCSO sa simbahang Katoliko upang mapabilis ang agarang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng nasabing simbahan. Tandem! Samantala, pagpapataas ng reimbursements ng PhilHealth sa mga ospital, inirekomenda kay Pangulong Marcos. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Inirekomenda ng PISAC o Private Sector Advisory Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na taasan ng reimbursements ng PhilHealth sa mga ospital. Sa pulong sa Malacanang nilatag ng PISAC Healthcare Sector Group ang tatlong rekomendasyon para sa PhilHealth, kabilang ang pagtataas ng reimbursement rates at repayments ng payables sa mga ospital. Maliban dito, iminungkahi rin ang reorganization kung saan daragdagan ang manpower ng PhilHealth. Isusulong din ang pagbuo ng Joint Task Force sa pagitan ng PhilHealth at DICT para sa digitalization ng mga serbisyo nito. Matatandang pinag-aaralan na raw ng Pangulong Marcos ang apila ng Department of Health na suspendihin ang 5% na taas kontribusyon sa PhilHealth ngayong taon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa ibabang tampok na balita sa inyong nag-iisang tandem, handa ang Department of Health sa anumang uri ng sakit na maaaring pumasok sa bansa. Ito naman ang tiniyak ni Health Deputy Spokesman Assistant Secretary Albert Domingo matapos iulat ng World Health Organization na dapat maghanda ang buong mundo sa tinatawag na Disease X na posibleng mauwi sa pandemya. Sinabi ng DOH official na mayroon ng sistema ang Pilipinas dahil sa nangyaring pandemya sa COVID-19. Mayroon na rin anyang joint external evaluation na ginawa ang DOH noong 2018 upang makapasa sa pamantayan ng WHO. Sa ngayon, nakabantay ang DOH sa posibleng alarm sign sa panibagong uri ng sakit na maaaring tumama dito sa bansa. Tandem! Muli namang giniit ng Department of Health na hindi pa rin nila suportado ang paggamit ng marijuana bilang medical o for medical purpose. Ayon sa DOH, inirerespeto nila ang hakbang upang gawing legal ang paggamit ng medical cannabis. Bagamat, dapat nitong ikonsideraan niya ng pamahalaan
na magre-regulate dito. Dagdag pa ng DOH, dapat ding pag-aralang mabuti ang scientific evidence, cost effectiveness at magiging epekto nito sa publiko. Dahil dito pinaalalahanan ng DOH ang mga Pilipino na nananatiling ipinagbabawal ang marijuana. Huwag kayong makulit, ipinagbabawal po ang marijuana lalo na't may katapat itong parusa. Tandem! Nabuhay itong isyong ito, ha? Naglabas ang Department of Justice ng dalawang alert list order laban kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ito ay kaugnay sa sinasabing pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong Marso ng nakaraang taon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, inilabas ang naturang kautusan upang higpitan ang paggalaw ni Teves at mapadali ang pag-aresto rito. Sa ilalim ng alert list order, inaatasan ng lahat ng immigration officer na i-report sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang lahat ng galaw ni Teves, papasok at palabas ng bansa. Gayun din, ang agarang pag-turnover sa pinatalsik ng mambabatas sa mga otoridad sakaling maaresto ito. Inilabas ang alert list order sunod sa court warrant kay Teves noong September 5, 2023 at ng Interpol Blue Notice na inisyu ngayong buwan lamang. Tandem! Sa iba pang balita, iginawad ng COMELEC Commission on Elections ang kontrata para sa vote counting machines na gagamitin sa 2025 national and local elections sa lone bidder na Miro Systems, isang South Korean firm. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, matapos ang isinagawang demonstrasyon ng joint venture na Miro Systems at iba pang technical working group, nagdesisyon ng COMELEC Anbang na aprubahan ang rekomendasyon ng Special Bids and Awards Committee na ibigay ang kontrata sa Miro. Sa ilalim ng kontrata, nakapaloob dito ang teknolohiya na gagamitin, pag-supply ng 110,000 machines, ballot boxes, printing of ballots, laptops at iba pa. Bagamat limitado lamang sa pagrenta ng COMELEC sa mga teknolohiya at kagamitan ng Miro system. Bukod dito, kabilang din sa kontrata ang transparency audit count para sa 2025 national and local elections. Tandem! Oras, 25.5 minuto na makalipas sa ika-6 ng umaga. Nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Oras na 33 minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga. Umakyat na sa mahigit 400,000 ang mga bagong botante na nagparehistro upang makalahok sa 2025 elections. Sa pinakahuling tala ng Commission on Elections, may pinakamataas na naitala sa Region 4A na may 72,515. Sinundan ng National Capital Region na may mahigit 56,000. Region 3, mahigit 44,000. Region 7, mahigit 34,000 at Region 11 na may naitalang mahigit 23,000. Sa mga nabanggit na lugar, ang Cordillera Administrative Region ang may pinakamaliit na bilang ng mga nagparehistro na nasa 4,635 lamang sa nakalipas na halos 2 linggo. Dahil dito, patuloy na hinihimok ng COMELEC na samantalahin ang mahabang panahon para sa pagpaparehistro upang makaboto sa 2025 midterm elections. Tandem! Samantala, maglalabas na ng lookout bulletin order ang Department of Justice para sa controversial na tele-evangelist na si Pastor Apollo Kibuloy, bunsod ng investigasyong sinasagawa ng Senado. Ito naman ang kinumpirma ni Senior State Counsel Mary Grace Quintana sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senador Risa Hontiveros. Iniimbestigahan ng komite ni Hontiveros ang mga aligasyon ng human trafficking, rape, sexual at physical abuse laban kay Kibuloy at sa pinamumunuan nitong Kingdom of Jesus Christ. Ipinaliwanag naman ni Quintana na ang ILBO ay nangangahulugan lamang na babantayan kung saan pupunta ang individual na pinangalanan sa order at hindi naman ito magagamit para pigilan siyang lumabas ng Pilipinas.
Samantala, muling nilinaw ng Bureau of Immigration na walang record na lumabas ng Pilipinas ang religious leader. Tugon ito ni BI Legal Division Chief Arvin Cesar Santos sa mga report na, na nasa China na raw itong si Kibuloy. Si Kibuloy po ang sinasabing beneficial owner ng SMNI o Sunshine Media Network International na iniimbestigahan naman sa Kamara dahil sa mga pinaniniwalaang paglabag sa kanilang legislative franchise. Tandem! Parang medyo nagulumihanan ako eh. Pasensya na po mga katandem ha. Napakalalim naman nun. Lookout Bulletin Order. So ibig sabihin, ILBO. Na babantayan lang. Kung nasaan. So ibig sabihin, nagkaroon ng karagdagang bodyguard. Si Pastor. Kasi, ano mangyayari? Hindi mapipigilan kung lalabas ng bansa. Di ba? Lookout lang, ay nako, pero siguro kailangan nating linawan ito. Kasi kung sa mga, hindi naman po sa no offense man sa kahit kanino. Kasi may mga pagkakataon po pagka-ordinaryong tao huli agad Oo nga, dakma agad. Diba? Huli agad. Diba? Ganun. Anyway, ito ang maganda. Kaugnay na balita. Ito na. Oy! Huwag kang feelinggero. Hindi po ako nagsabi niyan. Ito po ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader Franz Castro matapos ihayag mismo ni Pastor Apollo Kibuloy na hinahabol at pinag-aagawan siya ng mga kababaihan dahil sa pagiging mayaman. Uy! Ayon kay House Majority o Deputy Minority Leader, hinahabol siya ng mga kababaihan dahil sa iba't ibang pananagutan tulad na lamang ng human trafficking scheme at kaso ng panggagahasa. Giit pa ng militanteng kongresista na ang founder ng Kingdom of Jesus Christ ay most wanted ng Federal Bureau of Investigation. Nanawagan din si Congresswoman Castro kay Kibuloy na humarap na sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa March 12 upang sagutin ang issue ng ownership ng Suara Sug Media Corporation na nagpapatakbo ng TV station ng Sunshine Media Network International. Samantala, kumbinsido naman si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas na gawa-gawa lamang ng pastor ang sinasabing banta sa kanyang buhay at ang sinasabing pagsasabwatan ng pamahalaan ng Pilipinas at Amerika. Anya, palusot ito dahil bukod sa pinaghahanap na siya ng Department of Justice ng US, ipinatatawag pa siya ng 2 kapulungan ng Kongreso para humarap sa kani-kanilang pagdinig. Tandem! Sa kaugnay na balita, walang natatanggap ang PNP, Philippine National Police na impormasyon kaugnay sa banta sa buhay ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito naman ang inihayag ni Police Colonel Jean Fajardo kung sakali anya na makatanggap ang PNP ng banta sa buhay sa kahit na sino man na government official o ordinaryong Pilipino, handa naman daw silang magbigay ng seguridad. Samantala, inihayag din ni Colonel Fajardo na hihintayin muna ng PNP ang tugon ni Pacquiao, Pastor Apollo Kibuloy. Ay, yan, diba? Sakit sa tenga nun. Sa issue at para sa official request mula sa Senado bago ipatupad ang posibleng pag-aresto o pagsisilbi ng subpoena laban sa self-proclaimed Son of God, ito nga, na si Pastor Kibuloy. Nagulat ako. Tandem! Yun ang sinasabi kasi nila, Tandem John yun ang... Oo, PACU, Pastor Apollo C. Kibuloy. Okay. Para mas mabilis na daw basahin. Kaya sakit sa pandinig Nagulat ako Coming from you. Hindi, naalala ko lang Pwede ko mapag-ano sa hawa ko script Anyway, sa kaugnay na balita ito, kaya kinakailangan natin makunan ng ng reaction. interview. Ito kasi marami yung magtataas ng kilay dito Babasahin ko lamang po ito Huwag niyo po akong personalin dito Babasahin ko lang. Verbatim. Handa ang Philippine National Police na bigyan ng proteksyon si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito'y matapos igiit ng religious leader ang sinasabing plano ng Amerika na dukutin at pasukin siya sa kanyang compound. Ayun. Lininaw ni PNP
PIO Chief at spokesperson Colonel Jean Fajardo na maliban sa mga binitiwang aligasyon ni Pastor Kibuloy, wala naman silang namomonitor na impormasyon hinggil sa posibleng banta sa buhay ng kontrobersyal na leader ng KJC. Una nang ibinunyag ni Kibuloy ang sinasabing pagsasabuatan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Estados Unidos laban sa kanya. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na walang alam ang PNP kung saan nakuha ni Kibuloy ang kanyang natanggap na impormasyon. Tandem! Sa ibang balita, magbibigay naman ng refund ang Meralco ng 4 hanggang 5 sentimo kada kilowatt hour sa susunod na buwan para sa umano'y overbilling sa singil ngayong Pebrero. Ito naman ang inihayag ni Energy Regulatory Commission Chair Monalisa de Malanta kung saan ipinapaalam pinaalam ito sa kanila ng Meralco. Tinukoy naman ang 57 centavos na itinaas sa pass-on charges ng Meralco ngayong buwan dahil sa pagsirit ng singil ng gas mula sa Malampaya Gas Field at sa imported na LNG o liquefied natural gas. Ang sinasabing refund sa mga customer ng Meralco ay mula sa pass-on charges ng gas mula sa Malampaya. Nabatid na sinita ng ERC ang Meralco kung bakit daw nagpatanong agad nagpatong kaagad ng pass-on charges kahit mismang Meralco na umami na hindi verified kung bakit tumaas ang benta sa kanila ng gas mula sa Malampaya na hindi rin dumaan sa pagdinig ng ERC. Samantala, pinag-aaralan naman ng ERC kung may pananagutan ng Meralco sa ginawang overbilling. Tandem! Inaasahang mararamdaman sa Mayo hanggang Hunyo ang pinakamataas na demand sa supply ng kuryente dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Sinabi mismo ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na posibleng umabot sa 13,917 megawatts ang peak demand ng kuryente sa nabanggit na buwan. Mas mataas anya ito sa 12,600 megawatts na demand kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Dagdag pa ng DOE official na kayang suportahan ng lahat ng planta ang demand sa kuryente kahit maapektuhan ng El Nino ang mga hydropower facilities sa Luzon dahil sa mga bagong proyekto ng Energy Department. Tandem! Samantala, tayo po'y pinalad na makakausap ngayon si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Colonel Fajardo, good morning po. Johnny Ibanez, Ma'am Judith Larino. Live na po tayo sa DWIC, Aliw Channel 23. Good morning, ma'am. Magandang umaga po, Sir John and Ma'am Judith, at sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon, Colonel Fajardo, kasi medyo ako mismo ay nagugulumihanan dito sa mga balitang binabasa namin. Dahil unang-una, yung sinasabing kahandaan po ng PNP na bigyan ng proteksyon si Pastor Kibuloy. Pakilamakan nga po ang pahayag na ito, Colonel Fajardo, para po sa kabatiran na rin ng ating mga ordinaryong mamamayan na nagtatanong din kung ano pong klase itong pahayag na ito. Ma'am, Colonel, go ahead po. Yes, Sir John, kung matatandaan po natin, nung isang araw po ay naglabas po ng pahayag si Pastor Kibuloy na sinasabi po niya na may mga banta po sa kanyang buhay. So, nung tayo po ay matanong na kung meron tayong natatanggap na ganitong informasyon at kung sakasakali ay handa ba tayo magbigay ng proteksyon, ang sabi po natin ay wala pong natatanggap na anumang informasyon po ang PNP na related po sa sinasabing banta nga po sa buhay at seguridad nga po ni Pastor Kibuloy. Subalit, kung meron man po, ay sana po ay makipag-ugnayan po siya sa ating tanggapan dahil kagaya po ng mga kung sino man na ordinaryong mamamayan o mga may poder po sa gobyerno na nakakatanggap po ng mga banta sa kanilang buhay ay willing naman po ang Philippine National Police na mag-provide po ng security kung i-request po ito. Alright, siguro ang pinakamagandang angulo dito, no? With your indulgence, Colonel Fajardo at saka Ma'am Juday, yung angulo kasi dito, ito yung matapos igiit
na meron siya. So dapat pala ang kasunod nito, para sa akin lang para hindi masyadong controversial ang dating, ito'y kung mapapatunayan. Na meron talagang banta. Na banta kay Pastor Kibuloy. Di po ba mas magandang pakinggan? Kasi ang sumunod kasi dito, ito'y matapos igiit na meron. Tapos ang kasunod na paragraph, nilinaw nyo naman po na wala kayong natatanggap na anumang banta. Di po ba? Tama po, Sir Jan. At yun din naman po yung ating sinabi. Kung merong basihan po itong sinasabi po niya na mga banta at yan naman po ay dadaan sa proseso bago po siya bigyan po ng kaukulang seguridad kung ito naman po ay kanyang i-request po. Opo, kasi pasintabi po with your indulgence, Colonel Fajardo, mga katandem, tandem Judith. Kasi parang ang dating dito may special treatment dahil sa malaking tao. Ganun po ang dating. Anyway, kaya nga po namin kayo pilit na pinatawag para mabigyang linaw po ang insidente, ang isyong ito. So malinaw po na kung sakaling ma-confirm na meron talaga, Colonel. Tama po, Sir Jan. Apo. Pero so far, Colonel, wala kayong natatanggap na anumang confirmed report ng yung banta sa buhay nitong si Pastor Kibuloy. Wala po, ma'am. At wala rin naman pong coordination sa hanay po nila at mag-request po. At as of yesterday po ay kausap po natin yung director po ng Police Protection Group po ay wala naman din po silang natatanggap na request from their end po. Alright. Baliktarin naman po natin ang sitwasyon, Colonel Fajardo, kasi nagbanta po ang Senado na ipapakontempt at pwedeng ipa-aresto nila. I-under custody nila itong si Pastor Kibuloy kung patuloy pong iisnabin ang kanilang pagdinig. Ano po ang gagawin naman ng PNP tungkol dito? Sa ngayon po, sir, ay wala pa naman po official request po ang Senate para po mag-provide po ng assistance po ang PNP. At yun naman po pag-issue po ng subpena para po kay Pastor Kibuloy ay within the ambit of authority naman po ng Senate at yan po ang nire-respeto. Subalit kagaya din po ng ating sinabi, antayin po natin yung mismong schedule po ng nakatakdang appearance po ni Pastor Kibuloy. At kung sakasakali nga po siyang hindi po a-attend ay again, it is within the authority po ng Senate kung siya po ay isa-cite for contempt. But sa ngayon po, it will be premature on the part of the PNP to say na we will interfere because wala naman po tayo sa poder na mag-interpret po sa power and authority po ng Senate. Basta kung sakasakali na tayo ay hihingan po ng tulong po ng Senado, particularly doon po sa pag-serve po ng kanilang process, ay willing naman po ang PNP. Bagamat meron naman pong sariling process server ang Senate, but kung kailangan po ay kagaya din po ng lagi nating ibinibigay na tulong at assistance po sa ibang ahensya po ng gobyerno, ay lagi pong nakahanda ang PNP po. Apo. Hindi po ba kayo kasama sa, kumbagay, hinihinga ng koordinasyon ng FBI na hanapin or tukuyin kung nasaan si Pastor Kibuloy, Colonel? Sa ngayon po, sir, I understand wala naman pong ganyan pong coordination coming from any foreign jurisdiction with respect po doon po sa kaso po ni Pastor Kibuloy po. Kasi yan po yung isa sa pinagigiitan din ni Pastor Kibuloy na may mukhang koordinasyon, may kumbagay may iisang galaw. May sabuatan. Sabuatan ng US at the Philippine government para siya po'y idiin at dukutin. Pinabulaanan na po natin ito, Sir Jan, na tayo ay ma-interview po na wala pong ganyang sinasabi pong sabuatan at hindi nga po natin alam kung saan po nanggagaling yung information po ni Pastor Kibuloy. But we want to clarify na wala pong ganyang pagpaplano anumang sabuatan na sinasabi po niya. Opo. Sa ibang issue naman, Colonel, kamusta naman ho itong ano naman ho ang reaction nyo dito sa kaso nitong si dating Congressman Teves, dahil nagpalabas na ho ng alert list order naman. DOJ. Dalawang alert list order ang DOJ. Ang PNP naman po ay nakikipag-ugnayan, ma'am, sa DOJ with respect po doon sa kaso po ni Congressman Teves. Dahil unang-una ay ang PNP po ang nagsampa po ng mga kaso at magmula po nung nangyari itong insidente na ito ay we are closely coordinating with DOJ at pagkailangan pa po ng iba pa pong assistance ay ready po ang PNP kagaya po ng
palagi naman natin pong ginagawa. We are in close coordination po sa kanila. Apo. Lastly on my side, ibang issue naman po ito, yung pong planong mga aktibidad sa EDSA People Power Anniversary. Uy, di Sunday na yan. Sunday na po yun. Buti na lang, na-tiyempong linggo. Colonel Fajardo, ano pong paghahanda ninyo dito? Tuloy-tuloy po sir yung ating ginagawang security preparation at naka-ready na po tayo dyan dahil ilang araw na po yan. So magde-deploy po tayo. Dito po sa Metro Manila, may mga na-identify po tayo mga areas kung saan plano po nilang magsagawa po ng kanilang mga rally at protest action. So magde-deploy po tayo ng mga around 6,000. Kasama na po dyan yung ating mga CDM, yung ating mga magmamanage po at magkocontrol po ng traffic flow. At syempre yung ating mga police doon sa mga nakatakda pong mga checkpoint operation para ma-maintain po yung peace and order sa iba pa pong mga areas. Sa Cebu din po ay may plano din po silang magsagawa po ng rally kaya magde-deploy din po tayo ng mga around na 2,000 na mahigit po dyan. At so far naman po ay wala po tayo natatanggap na anumang banta sa seguridad at lagi po natin pinapaalala sa ating mga pulis na madedeploy na i-exercise po yung maximum tolerance at hayaan po yung ating mga kababayan na magpahayag po ng kanilang mga saloobin at yan naman po ay bahagi po ng kanilang mga karapatan para magpahayag ng kanilang mga damdamin, pabor o against man po sa sino man, including yung ating pong gobyerno po. Alright. Maraming salamat po, Brigadier General. Naunahan ko na naman. Colonel Jean Fajardo, maraming salamat po. At bukas po ang aming himpilan for update po kung sakasakaling meron, biglaan. Maraming salamat po, Sir Jan. Magandang umaga po. Good Thank morning, you, ma'am. Good morning. Colonel. Yan po mga katandem, Sabi mo? sport. Brigadier General. Brigadier General. Malapit nang bumagsak ang estrella sa balikat. Uy. Oh. Si Police Colonel Jean Fajardo po ang tumatayong tagapagsalita ng Philippine National Police. Uy! 8 minuto na lamang. 7:00 na ng umaga. David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Sa oras na 3 minuto na lamang bago mag 7:00 ng umaga, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. PCO Secretary Garafil may pinasalamatan dahil sa matagumpay na pag-host ng tinaguriang Campus Caravan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagpahayag ng pasasalamat si Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil sa Leyte Normal University o LEU kasunod na rin ang matagumpay na pag-host ng Campus Caravan. Ayon kay Garafil, ang mainit na tugon ng universidad ay nagpapakita raw ng kanilang tiwala sa pagsisikap ng gobyerno para labanan ng fake news. Naniniwala si Garafil na malaki raw ang bahagi ng akademya at mga kabataang Pilipino sa adhikain nitong mapalaganap ang tama, maayos at napapanahong impormasyon hinggil sa mga programa ng pamahalaan at sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ng kalihim, ang Campus Caravan ay paraan ng PCO upang magbigay ng kaukulang impormasyon sa mga tao hinggil sa mga advocacies at programa ng ahensya bilang pangunahing communications arm ng gobyerno. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Wala namang nakikitang problema ang DOE, Department of Energy, sa supply ng kuryente sa kabila ng naranasang El Nino. Sinabi ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na sapat ang supply ng kuryente na kailangan hanggang summer season. Tiniyak o tinukoy ni Marasigan ang kasalukuyang projection sa peak demand na aabot ang halos 14,000 megawatts sa uling bahagi ng Mayo o Hunyo na mas mataas kumpara sa dating 12,600 megawatts. Tandem! Oras na para bigyang pagkilala ang ating minamahal na himpilan. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem!